Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ang ating kasamang sina Alvin, sina Mar, at ang ating mga kasamahang nandito. Mabuhay po at muli ay mag-usapan ulit tayo. Welcome muli dito sa kay Camille Tumesa, ang ating dating OJT na ngayon lamang uli na pabalik at ngayon ay palagi na ulit tayong sasamahan ni Camille. At kasama po natin ngayon, present sa atin, itong si Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, si Lieutenant Rivera, Richard Rivera, at saka si Butch, si Dr. Jess Medina ng Egg Board na ating na-miss doon sa introduction. Sapagkat ang ating introduction na ginagamit pa ngayon, ang original, at ang ating revised introduction ay ating gagamitin na sa susunod dan. So kasama po natin pa rin ang ating si President Ped Calao ng Hog Raisers Association of Batangas at saka Chairman ng Batangas Chamber of Commerce. At naririto rin ang ating sa Social Action Group, si Romy Carbonel. At siyempre, katatapos pa lamang natin ng piyesta, ang ating chairman ng Fiesta Committee ay ating inanyayahan para ating repasuhin at pasalamatan ng ating mga kasamang nag-participate. At kasama rin natin dito si Eileen Acorda. Ito po ang officer natin, Cultural Affairs Officer natin dito sa lungsod ng Lipa. So, mabuhay po at siguro hingan muna natin ng pagbati at update ang ating mga kasama. Umpisahan ni President Ped Calao. Magandang araw at gabi po sa manonood. Kami po ay nandito na naman upang bigyan kayo ng isang magandang talakayan at mabuhay po ang mga Tagalipa. So, si Jess. Magandang gabi po muli sa ating mga Tagalipa. Happy Fiesta ho, nakaraang Fiesta at napakasaya po. At magandang gabi po sa Santo Tomas. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa aming programang APAP Batangas. At sana po patuloy po niyo pong suportahan ang aming programa. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay po ng APAP Batangas. Binabati ko po ang pamumuno po ng 740 Combat Group sa pamumuno po ni Major Cesar Lubaton. Magandang gabi po sa lahat. Kayo po'y inaanyayahan naming laging suportahan ang aming programa. Ito po'y para sa ating lahat. So, siguro bumati muna ang ating kagalang-galang na bisita, ang chairman ng Fiesta Committee ng Lipa,
At presidente ng Rotary Club of Lipa. Ito po ang kauna-unahang Rotary Club dito sa Lipa. At siya po ang kasalukuyang presidente sa ngayon. Thank you very much, Ding. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gusto ko muna pong batiin itong ating mga host dito sa APAP Batangas. Andyan si Meds, si Camille, si Lieutenant Rivera, si Butch Nares ng Urban Poor, si Jess Medina, si Ped Calao, etong ating si Past President Ding Andal, at yung kasama ko si Aileen Acorda ng Cultural Arts ng Lipa. At ito pong ating bisita sa Rolly Carbonell. Magandang gabi po uli sa inyo at ito pong nakaraang linggo ay idinaos na natin ang ating masayang kapistahan na alay ng Lipeño sa patrong San Sebastian. Ito po ay patatlo ko ng pag-guest dito sa APAP Batangas. Yung una ko pong pagpunta dito ay 2 beses kong ipinang-imbita ang aming mga activities dito sa nakaraang linggong ito. At kami po naman sa Executive Committee ay natutuwa sapagkat ito po nakaraang linggong ito. Itong linggo ng kapistahang ito ay napakarami po ang nakiisa at nakisaya sa aming mga ginawa activities na sa palagay ko ay napakalaking bagay din ang nagawa nitong APAP Batangas para maipaalala sa mga tao ang mga schedule of activities. Na yan ho ay sinimulan natin noong January 14. That was a Saturday. Nagkameron tayo ng Battle of the Band, tapos sinundan niya ng pangalawang araw ng ating boxing. Nagkameron niya ng Lunes ng ating sayaw ng lahi. Nagkameron din tayo ng Piestalino. Nagkameron tayo ng gabi ng pasasalamat. Nagkameron tayo ng runway beauty and fashion. Nagkameron tayo nitong ating coronation and ball. At nagkameron tayo ng parada. At meron tayong San Miguel Night na yun po ang naging highlight nung kagabi. Ito pong lahat ng ating ginawa aktibidades na ito ay nag-involve ng iba't ibang sektor dito sa ating bayan. At kami po ay natutuwa at lahat tayo ay sinamahan. Araw-araw, gabi-gabi, lahat ng aming activities ay talagang sinamahan ng mga tao at makikita nyo at maririnig nyo siguro sa ating mga ibang mga kababayan kung gaano kadami at paano nila pinuno ang ating mga venue, lalo na dito sa plaza. Ito pong sa pagkakataong ito, kasama ko po si Aileen. At bibigyan kayo ni Aileen ng magagandang highlights tungkol doon sa ginawa naming mga activities na si Aileen po ang actually siya nag-strategize, siya ho nagplano kung ano ho kaya ang magandang gawin naming mga aktibidades considering that she's been doing that for quite some time. Siyempre kasama yung ating sa tulong ng ating Executive Committee. Past President Ding, pwede ko bang ipasa muna ito kay Aileen para... Sige. At bigyan mo kami ng dagdag na update, Aileen. Aileen? Bago muna po ang lahat, pasensya na kayo sa aking golden voice. Ito po ay dahil sa isang linggo na halos ako ay tumigil sa plaza gabi-gabi. Babatiin ko muna po ng magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po nanonood ng APAP Batangas. And of course, I would like to thank Sir Ding, of course, si Sir Dindo for inviting us once again dito sa APAP Batangas. Just for the highlight po, for the 1-week activities that we have at the plaza, starting po nung unang araw, talagang naging, masasabi ko, for an observation as an organizer for an event, lahat po ng aktibidades po ng buong linggo ay naging matagumpay talaga.
Kasi you can see not only for the events that we have put up sa plaza, kundi yung dating ng tao sa plaza. So, nung unang araw po ay nagkaroon tayo ng Ginebra Night. At the same time, Rock Lipa 2012. Ito ay Battle of the Bands sa buong probinsya ng Batangas. So, hindi lamang Taga-Lipa ang naglaban-labang, kundi po ay inopen namin sa buong probinsya ng Batangas. Kailangan Batanggenyo siya. So, we started the show at 7 p.m. At talagang masasabi, at alam ni Sir Dindo yan, ang tao po ay apaw. So, we ended around 2:30 in the morning na halos ay umuwi ako sa bahay almost 4 a.m. na po. Okay, hindi rin pa rin makatulog hanggang sa umaga na sabi ko, I have to sleep to prepare myself for the following day. So, we have around 12 to 13 competitors nag-perform nung gabing iyon. Ay 3 of them was chosen for the best bands that night. At actually kagabi, nung January 20, tumugtog ulit yung nanalo na sa Battle of the Bands. So, bale po, ang nanalo po ay ang Blue Monday. Actually, taga Batangas po ang nanalo, unfortunately. Pero talagang magagaling silang lahat. The people were not bored. Nag-enjoy sila sa bawat banda tumugtog at talagang hiyawan to the max kung sino mahon ang lalabas at tumugtog na banda. Tapos sumunod ito po, ang second placer was the Kataban from Lipana. Then ang third place po ay ang Black Band na taga-Lipa rin, taga-Tambo. So, meron kasi kanya-kanya silang hakot na audience din kasi may mga kabarkadahan na ang mga yan ang mga banda natin. But then, kasi sabi ko nga sa mga banda natin taga-lungsod ng Lipa, we are into performing artists of Lipa. So, ito for the past years ko, nakikita ko kung gaano umunlad yung pag-increase ng mga banda sa lungsod ng Lipa and how they come up na nung una sila ay baguhan lamang, na nung tignan mo sila sa stage parang wala lang. But now, that other night, January 14, gumaling ang mga bandang ito at talagang napahanga nila ang mga Lipenyo. So, nung araw na lang, ang gabing iyon, ay talaga ang mga tao ay hindi umalis sa kanilang kinatatayuan. Hanggang 12 midnight na hindi pa sila umaalis kasi inaabangan nila yung pagdating ni Kitchi Nadal na kumanta halos mag-aalauna na, Sir, noon, Sir Dindo. Then, definitely, hindi ho nilang talagang iniwanan ang paglabas ho ni Rocksteady na talagang to the last minute ng mga 2:30 na yon, ayaw pa ho nila umalis. Kasi gusto pa nilang maabang na yung ibang kanta ni Rocksteady, but we have to cut off already. Kasi talagang kung hindi ho namin ika-cut off na, wala nga alis na plaza hanggang umagahan ho. Kaya lang, because of the mayor stayed until dawn and so with Sir Dindo and the family. So talagang ang mga Lipenyo ay nakita namin mahilig ho talaga sa musika at sa banda. So yun ay unang gabi lamang. Then on the following day, syempre naabangan ho nila yung boxing. Ay nagumpisa ho tayo around 10:30 na ng umaga na talagang dinayuhan din ng mga, syempre, mga barako ng Lipa at mga barako ng Batangas. At sila I think that it ended in the late afternoon kasi I went there but I have to get out of the plaza kasi I have to rehearse for the following day event. So, naging matagumpay rin po ang boxing at nakita ko nga yung ibang boxers ang babata. Natakot nga kami baka ma-knockdown ka agad. But there were ambulance naka-standby. Naging maayos naman po ang laban. Amateur and professionals po. Yung iba ata po ay team ata ni Kamaong Manny Pacquiao ang kinuha. Kambal Kamao pala na ipinaglaban sa mga ni Mr. Jun Gandesa at ni Sir Jojo Mosca. Bago pala muna yon ay gusto ko pasalamatan muna palang Ginebra San Miguel yung suporta nila noong January 14. Then January 16 naman po, yun po yung ang gabi, sayaw ng lahi, alay sa bayan. We presented different forms of dances. So, kung hindi ho kayo pumunta, you miss out. Nag-perform ako ng gabing iyon and hindi akalain ng mayor ako'y lalabas sa plaza. Even Sir Dindo, hindi niya akalain na kayo mapapasama doon sa performance. I joined my group in performing a ballroom medley. So I did the Argentina tango and the swing.
So we presented different forms of dances, the ballroom, we have contemporary dancing, the ballet, and of course, ang ating Philippine folk dances of the country. So talagang well represented, and those who watched, talaga they were amazed how we presented the show. So yun po ay ginagawa namin taon-tahon kasi ayaw namin ma-miss out lagi ang ating sariling kultura. So we wanted also to always to present Philippine folk dances in the city of Lipa na laging papanoorin kasi balik-balikan natin, anong gawin natin, babalik pa rin tayo sa ating kultura. We have always to preserve our culture. So yun po ay hindi namin inimbita ng mga audience. The people were all there in the plaza. Full pack pa rin ng second day. Third day na namin yun. Third day, second day, third day, talagang hindi namin inimbita talaga ng gusto. Pero all the people were at the plaza that night. So the following day was the Gabi ng Pasasalamat. Ito naman po ay talagang kailang imbitin ng mga taga-barangay. So we invited 72 barangays to watch the show at ang nag-perform ho doon ay mga taga-barangay din. So we have the women's, siyempre may kanya si Mayora ay nag-production number. She was the opening number that night ng Gabi ng Pasasalamat, followed by the Mass Foundation. Kasama niya yung mga officers ng Mass Foundation. Then may mga ating mga senior citizen na halos 1 oras ata nag-perform nung Gabi ng Harana. Meron din ho silang mga Philippine folk dance na pinerform, yung grupo ni Tita Jean. And there's another parang medley na retro ang pinerform nila. Then we also invited the SK na nag-perform din ng mga ibang sayaw ng ano na ho ngayon, the trend ngayon, hip-hop and the fire dance. So it was all well-represented sector. So may mga kababaihan, may women's, may educators pa, yung mga daycare workers, nag-perform din. Then, the following day, ito po ay hindi ko talaga in-expect na it will come out that good. Kasi yung ano namin, sabi ko, we never presented ang ating mga designers of Lipa na nakikita natin nag-boom din ngayon sa Lipa. Dumami ang mga designers dito na yung iba, they really settled in now in Lipa. Yung mga galing sa San Pablo o Manila, but they wanted to stay in Lipa and have their house here. So ngayon po ay itong mga designers, sabi ko, why not we present them at the plaza and let them be recognized sa publiko kung sino sila itong mga local designers natin. At the same time, yung makeup artists. And then sabi ko, kaya ako nag-meeting kami, itong mga designers, sabi namin, let's try. And they were really amazed na how we planned out na sana sila nga ay makilala sa lungsod ng Lipa. And hindi nila kami binigo because that night talagang spectacular, hindi ko in-expect. Talagang pinaghandaan nila ang kanilang designers? Ang designers was kasama si Fabiola. I invited all of the designers. Kaya unfortunately for the last minute, hindi na ako nakasama. So we have, we represented kasi we gave a tribute to the former designer, si Janine Hernandez. Then we have Vera Cruz, na taga-Lipa yung family ng Robsons. Kung kilala nyo po yung Robsons, telahan dito sa Palengke. Ito po lang anak pala niya ay designer din. So we presented Vera Cruz there. Then about Pet, then stylist, makeup artist na talagang naglabas ng kanilang kagalingan pagdating po sa pag-present ng fantasy or avant-garde stylist. Then we have the red carpet and the bridal. So talagang na-amaze kami dahil hindi nila kami binigo how they presented it with all the costumes that we're wearing. Talagang napakabongga po. At ang mga kanilang model ay galing pa ho ng Manila. So they got some models of the Philippines. Mga ganun po. May title po ang mga models nila. Yung mga Miss Tourism and other tawag dito, title holder na in Manila. So talagang napakagaling at napakaganda ng pagka-present nila ng designers night na iyon. At ng stylist. So, natapos ata tayo sa almost 11 o'clock nata nung gabi. So the following day, of course, we had the Mutiya ng Lipa in honor of Miss Hannah Erica C. And napakaswerte natin ay at pumunta ho dito ang anak ni Vice President Judge Omar Binay. Si Miss Nancy Binay Angeles represented the Vice President in coming to that coronation and ball. And of course, the beautiful, naka-terno rin ang ating gobernadora, Governor Vilma Santos Recto. So,
ito ho'y sinasabi ko nga, hindi natin pwedeng alisin kasi ito ay simbolo noong 1800s ang pag-unlad ng lungsod ng Lipa. So dito natin makikita yung mga kababayan natin na nanggagaling pa sa iba't ibang parte ng mundo ay sila'y umuuwi lamang para makasama tayo dito sa ating coronation and ball in honor of the Mutya ng Lipa. And most of them dress up for that night. At nakita naman ninyo na kung nandun din ho kayo, ay we perform the Regodon de Honor, in which we always perform this to honor the Mutya. Tapos nung afternoon ay nag-perform din naman po ay ang grupo ni Ma'am Princess, ni Dr. Princess, and all of some of the Rotarians and doctors, di ba, sir? So, pinakita naman nila, pinamalas nila to open the dance floor for the ballroom. So talagang pinaghandaan po ang lahat para maging matagumpay ng coronation and ball. And the following day, at ito nga ho ay hindi na namin mapigilan, ang parada po ay lumahok ngayon this time, I think 105 organizations. Kaya sabi ko nga, kailangan matapos ang parada ng 9:30 kasi mag-uumpisa ang concelebrated mass ng 9:30. Ang marami talagang hatak ni Chairman. Yes po. Oho. Kaya nga po sabi nga namin, pinag-usapan namin ni Sir Dindo na talagang sana this coming 2013 para lalo pa mapaghandaan ng mga organisasyon o mga kumpanya at mapaganda pa ang ating mga float ay agahan ang preparasyon. Kasi there are so many who wanted pero hindi na namin pwedeng tanggapin kasi magagahol naman po for the concelebrated mass. So, right after nga, tinawagan na namin si Mayor kasi sabi ko, mag-uumpisa na po yung misa. Ayaw naman natin na ma-miss out kasi kailangan nandun din ang Mayor sa ating concelebrated mass. So, when the mass started, dumating din si Mayor on time, hinabol talaga namin. Tamang-tama kasi nag-officiate naman ata ngayong taon ay wala pala si Archbishop. Ang nag-officiate ngayon po ay si Bishop Quezon together with Monsignor Ray and Monsignor Madlang Bayan. So, nakaabot naman si Mayor and some of the officials of the city for the concelebrated mass. At nung gabi, bago mag-umpisa po ang San Miguel Night, ay tayo ay nagkaroon ng napakaganda na fireworks nanggagaling po sa Robinsons. No po, ito ay fiesta na po, nung January 20. So, nagkaroon tayo ng fireworks na akala namin po ay fireworks sa plaza lang. Mamaya, nasa kanan namin pala ay nag-fireworks na rin ng SM. Kaya sabay po. So, makita nyo rin pala po, bago ko makalimutan, napakaganda po ng float ng SM. Yung dragon, kung nakita nyo ho din po ng mga ating mga pumunta ho sa CM Recto, napakaganda po ng presentasyon ng float ng SM City Lipa. Then sa gabi nga po ay talagang full pack ang ating San Miguel Night. So, sabi namin ni Sir Dindo, we have to cut off the time kasi baka mamaya yung mga taong ito hindi rin uuwi at hindi na rin kami makapagpahinga. Last night we ended almost 1 o'clock na rin for the San Miguel Night. So the people were so happy kasi yung nanalo po nung Battle of the Band, siya yung tumugtog at nag-imbita ho silang isang banda pa which is the Wild Senses. So, nag-end kami na ang tao po ay talagang punong-puno. We started with all the people in the plaza, Apaw din ho noong January 20. So, we are so happy na naging masaya at tagumpay ang ating selebrasyon ng kapistahan. Alay kay San Sebastian. Salamat, Eileen. At saka congratulations sa inyo ni Chairman at ikaw at saka ang ating pamunuan sa lungsod ng Lipa at sa matagumpay na pagdadaos ng ating piyesta. Ang nakakatuwa dito ay yung the fact na especially with you there na ang ating pagdaraos ng piyesta ay isinesentro natin hindi lang sa ating religious activities, kundi yung kahalagahan ng development ng culture dito sa atin. At ayon sa iyong ibinalita, itong nagkakaroon ng maganda, na-upgrade ang mga quality ng participation, especially ng mga banda, ng ibang sports activities, at pati ang participation sa parade, yung klase ng parade. At ang kailangan nga lamang siguro sa susunod ay yung mas mahabang detalyadong paghahanda para mas wider ang participation. At ang nakakatuwa pa sa sinabi mo ay
ang participation ay sinasamahan ng mga taga-ibang lungsod at saka bayan dito sa atin sa Batangas. So, congratulations sa inyo at congratulations sa mga kapwa Lipeño. Kayo ba'y mayroong update doon sa atin sa piyesta? Or mayroon kayong Siguro, Ikaw, masasabi ko lang dyan, binabati ko ang matagumpay na paghahanda ng Piyesta ng Lipa. Alam niyo yung Piyesta ng Lipa, yan ay laging tradisyon yan. Pero sa sinabi mo, parang ngayon lamang nangyari na ganyang kahabang festivities. Baka mangyari ho niyan dahil sa matagumpay ninyong festivities, hahanap-hanapin na ng tao yan taon-taon. Malamang ganun ang mangyari. At para hindi naman siguro kayo mapagod, baka kailangan 2 linggo siguro na festivities ito. Dahil nangyayari niyan, pagkatapos ng next day, sunod agad yung isa. Para naman makapagpahinga siguro kayo, every other day naman nyo gawin. Para magandang preparasyon. Dahil parang anong nangyari, first time in history ng Lipa, at yung obserbasyon ko lamang, at ako na may taga-Lipa rin, first time sa history ng Lipa na nangyari, na lahat ng klaseng presentation, kompleto May boxing, may... hindi katulad nung araw na isang palabas lamang o 2, tapos pista, tapos sayawan. Ngayon lamang nangyari sa history ng Lipa na kompleto, Ricardo. Kaya ang tao ay talagang naligayahan. At nagsasabi nga yung aming katulong dyan sa bayan ay talaga daw wala daw talagang sobrang dami ng tao. Kaya binabati ko si Mr. Katigbak sa matagumpay niyang pamumuno at sa isang taon ay malamang ikaw uli. Congratulations, President Lindo at saka Eileen, kasi napakalaking bagay ng pananaw ng bigyan natin ng sustansya na ang selebrasyong ito ay hindi lamang paghahanda ng marami, kung hindi ito'y showcase ng development ng kultura dito sa ating lungsod. Yan dapat ang pananaw natin sa ating piyesta. Si Camille, ano ang iyong masasabi sa ating piyesta? Congratulations po, Mama Eileen and Sir Dindo, para po sa matagumpay nating Fiesta Lipa 2012. I'm very happy to report po na sa Twitter po nagkaroon din po tayo ng trending kahit konti lang. Pero hopefully next year we'll have more, kasi po hina-hashtag ko po talaga yung Lipa City Fiesta. Marami po nagre-retweet. Alam niyo po na every time po na pinapag-usapan po natin yung sa DOT po, yung number 1 for fun or yung It's More Fun in the Philippines, I really promote Lipa po kasi I really love the city. So ngayon po, marami po tayo napag-usapan, marami po rin tayo makukuha sa internet na feedback. Gusto ko po sana ipaalam doon sa mga may pictures dyan, i-upload nyo na sa Facebook, i-tweet na natin. Kasi po, I wish next year, if it's going to be a bigger and better celebration, I'm really looking forward to seeing Lipa bloom as the city that it is. Thank you po. Salamat, Camille. Palakpakan natin si Camille. Yan ang tinig ng isang kabataan natin at binibigyan niya ng halaga sa perspektibo ng isang community at isang cultural activity itong kapistahan ng Lipa. Siguro kung may napakarami ang dapat nating pasalamatan at siguro si Chairman baka may final word for this. Pasasalamat sa mga lahat ng nag-contribute sa success ng ating celebration. Tama ka dyan, President Ding. At this point, na pag-usap-usapan, nasabi rin ni Camille, na-mention din ni Ped, na narinig din niya na matagumpay itong ating fiesta celebration. Kaya nga kami sa Executive Committee, kami ay natutuwa sapagkat nagbunga na maganda ang sakripisyo ng lahat. Itong aming inaasam-asam, umpisa pa nung kami ay unang dumating dito sa inyo at kami ay ipinang-imbita namin itong kapiestahan na ito, ay nasabi namin sa inyo na ang aming pinilit ay gumawa ng paraan na maisama ang iba't ibang mga activities na pagsasamahan talaga ng mga tao. Kaya nga nung katulad ng nasabi mo, Ped, na yung may variety itong ating presentation ngayon,
ay sa totoo po, yan po talaga ay pinag-isipan. Yan po ay talagang pinlano at magkaroon tayo ng showcase kung ano ba ang meron ang mga Lipenyo. Kaya sa lahat ng bagay, from the models, from the fashion, sa boxing, alam nyo itong boxing na ito, nagulat ako. Sa 10 laban, lumaban dito ang tawag niya sa boxing stable. Yung stable ni Kambal Kumao, ni Jun Gandesa, ito yung mga professional. Sa 10 laban na ginawa ng mga professional, 8 sa kampo ni Jun Gandesa nanalo. Isa ay natalo, ang isa ay tie. Napakagaling. So kung makikita nyo talaga, panlaban talaga itong ating salipa. Sa Battle of the Bands, marami dito ay mga tagalipa na makikita nyo talaga na meron palang ganito. Meron pala tayong mga local talent. So actually, ang nangyari din sa fiesta, it's really a surprise. Ako mismo, marami ako na-discover ngayon. Pagdating naman doon sa ating cultural, ay dito rin namulat ang ating mga kasamahan na napakagandang mga sayaw ng ating lahi na kuminsan din nakakalimutan na natin. Pero pag binabalik-balikan, makikita natin na this is history. History to. So, napakagandang balik-tanaw. Yung sinasabi nga ni Mar nung mga una na ano ba yung mga balik-tanaw na yan? Ay napakalaking bagay na naipakita. At dito naman sa ating coronation and ball ay talagang tayo pinalad sapagkat sabi nga ni Eileen ay tayo ay talagang dinubog ng napaka-importante mga personality. At talagang kung hindi man kami nakapang-imbita ng husto, ito namang ating coronation and ball ay lagi ng taon-taon na ito may open sa Bispiras. Kayo na po ang magpapasensya at talagang kung baga sa very limited talaga ang aming oras at ang opportunity to be able to do the invitation as efficiently as we would want it. Ngayon, ang amin pong masasabi dyan sa tulong nitong APA Batangas, meron kami ng publicity, sa tulong ng Magic 88.7, kami ipina-plug sa Itbulaga tuwing tanghali. Tayo isanamahan talaga ng ating 72 barangays. Na magugulat ka, marami talaga magagaling ng mga performer. Magagaling sumayaw. Yung mga kapitana, nagsisayaw. So, ano ba ang naging sikreto ngayong taong ito? Ang naging sikreto ngayong taong ito ay maraming sektor ang na-involved dito sa piyestang ito. Katulad nga nung gabi ng pasasalamat, na-involved dito ang kababaihan. Na-involved dito ang mga bata. Na-involved dito ang mga senior citizen. Magugulat kayo sa senior citizen. Talagang sila mismo, ang dami rin nilang pinakitang mga talento. Nandyan ang educational sector. Nandyan ang ating mga barangay. So, kung titingnan nyo, lahat yan ay nagpamalas ng kakayahan ng Lipenyo. At dito ko rin na-realize na sa pagkakatulong-tulong ng mga Lipenyo dito sa linggong ito, ay kung ito lamang ay talagang sasamahan ng mga tao, pati itong mga development dito sa ating bayan, sa palagay ko mas magiging maunlad. At walang dahilang hindi maging maunlad ang Lipa. Sapagkat in anything, it's always the human resource that's very important. Yan lagi ang napakahalaga. Ang capability ng ating mga kasamahan. Kaya ako po ay in behalf of our chairman, si Mayor Maynard Sabili, na siya naman ang head nitong, he's the honorary chairman of the executive committee. Yung ating pong mga members nitong committee na si Colonel Dino de Maculangan ng CIPOS, yung Public Order and Safety, si Engineer Garcia ng Traffic Management, ito pong si Cecil Marana ng ating Events Coordination, itong ating Head of Parade, yung parade natin, talagang alam nyo, si Tita Esther, I'm really very proud of what you did during the parade. At sabi nga nila,
ang parade natin ngayon, hindi lamang ito madami, kundi maganda. Alam nyo, na-mention ni Aileen kanina, Aileen, na-mention mo yung SM. Ay sigurado marami nakakita ng El Grande. Ay sa akin yung dragon ng El Grande at yung dragon ng SM at ito namang sa El Grande, meron pa siya mga tribo-tribo at saka mga ay napakaganda. Ayan na may mapapanood nyo because sa Executive Committee, we're compiling a CD of all ang title nitong CD ito The Makings of Fiesta 2012. At ipapalabas namin dito lahat ng nangyari nitong piyestang ito. At dito naman sa ating isang napakalaging bahagi nitong ating Executive Committee, which is the Committee on Finance, na ito ay pinagsama-samahan ng mga GSO, Engineer's Office, ng Permit, ng Treasury, na ito ay pinangunahan ng ating co-chairman na si Attorney Leo Latido. Para talagang, siyempre, sa lahat ng galaw, para humapaganda natin, ay kailangan natin talaga din ang pera, ang ating hong finance. At dito sa nangyari ngayon, aside from the sponsorships ng ating mga negosyante dito sa Lipa, ay marami tayong malalaking mga kumpanya from Manila, katulad ng Smart, katulad ng Globe, katulad ng SM, ng Robinson, na talagang sila ay nagpakita sa atin ng napakalaking suporta. Kung kaya nga ito nasabi nga namin, if only we had more time, it could have been better. But as of now, as we assess the past Fiesta Week, ang sabi ko po kay Mayor, mission accomplished. Nung sinabi ko sa kanya, mission accomplished, Mayor, I think yung ating plano na gawin natin itong masaya at kaugnay natin ang ating mga kasamang Lipenyo, ay yan na mismo ang ating ang nangyari. Hindi man natin ito nagawang perfecto sapagkat in anything there's always something better. But what we can say is kung ano ang aming sa limited resource and time, I would like to congratulate the Executive Committee and all the people who have helped in one way or another na ito ay a very successful event. So, President Ding, yan ang aking report sa ating mga kababayan dito sa Lipa, and I hope pareho din ang ating sentiment. Congratulations sa President Dindo at chairman ng ating Fiesta Committee. So, sa ating mayor at saka sa ating pamunuang bayan, sa mga kababayan, ang tagumpay ng ganitong selebrasyon sana ay madala natin sa buong araw-araw na ating pamumuhay, yung ating pagtutulungan. At hindi naman ako nagtataka sapagkat nandidiyang si Aileen, nandidiyang ka, bilang chairman ay kilala ka naman namin na isang taong hindi naman kumukuha ng assignment na hindi laging mayroong sustansya na gustong madadala sa anumang ginagawa. So congratulations at sa pagkakataong ito, ikaw na rin naman ang nagbukas ng susunod nating topic. Siguro ibigyan lamang muna natin ng daan ang pagkilala sa mga tumutulong sa atin sa ating production. Camille? President Ting, bago ko makalimutan, meron lang akong gusto idagdag. Alam mo, sa kalimitan, kung sino yung malalapit sa iyo, yun ang nakakalimutan. Gusto ko lang bumawi sa aking minamahal na asawa, si Dr. Princess. Pasensya ka na kung ikaw kumbaga sa nahuli ka lamang pero alam mo naman na ikaw ay napakalaki ng hirap. Tapos itong aking Rotary Club of Lipa. Ako po, sabi nga ni President Ting, ako po ang president ngayon ng Rotary Club of Lipa. At gusto ko sana pasalamatan ang aking mga sama sa Rotary Club of Lipa na nandyan lagi na tumutulong at sumusuporta sa anumang adhikain as long as ito ay makakatulong sa ating komunidad. Ay sila palagi lang silang naandyan para sumuporta. At yung akin pong ibang pamilya, yung akin pong anak, siya po nag-escort sa Miss Lipa, si Carlo.
At si Paulo naman, na kasama rin doon sa ball. Siya may sumayaw doon sa ballroom. At actually, marami pa rin hong iba na alam naman ninyo kung anong inyo nagawa sa piyestang ito. One way or another, we're going to have a Thanksgiving affair and all of you will be recognized. So, yun. Marami pa sa inyo ang hindi napangalanan at sigurado namang ang inyong ginawa ay nakatulong ng malaki. Alam na ninyong kayo ay pinasasalamatan at kinikilala ang inyong galing. Hindi naman kayo pwedeng pangalanan lahat. Pagbati rin lamang ang inumpisahan mo, happy birthday kay Mylene Salazar. Binapilido ni Mylene. At saka kay Ines Andal na ito ay kapatid ko at birthday niya ngayon. So, Camille, bago natin umpisahan ang susunod na topic ay paalaala muna ng ating pagkilala sa ating mga taga-tangkilik. Nagpapasalamat po ng buong puso ang APA Batangas sa Bel Air Residences. Success begins with the right location. You can find them beside Fiesta Mall, 10 minutes walk lang po from SM. Magpapasalamat din po kami sa Lipa City, Sampaguita Mart. Bumili na po kayo doon ng groceries, school supplies at iba pa. Makikita niyo po sila sa may palengke. Iniimbitahan din po namin kayo na sumama po sa amin sa North Batangas Summit at Lima City Hotel on January 27, 2012. It starts at 1 o'clock p.m. and there's entrance fee po of 800 pesos. Magpapasalamat po kami at kinakamusta din po namin ang aming mga kasama na wala po dito ngayon, si Jobel Tono, sana po gumaling siya. Kinakamusta po namin si binabati po namin si Alvin Castillo, si Miss Dingo, salamat po sa Blue Sapphire, at kay Tito Mar Amparo. Thank you po. Salamat, Camille. At siguro, pwede tayong humingi ng update muna from the 748 Combat Group. Magandang gabi po ulit. Update lang po to, Sir Ding, regarding to sa project naming chapel do sa Sitio Makitib sa Barangay Kipot. So, within this week, o any day this week, may yakit na po namin yung mga materialis po. So, yung pong mga binili po namin materialis kayo umaga, bumili na po ako. Yun po yung mga pinag-contribution po namin lahat ng mga taga 740 po. Tsaka po yung mga na-support po ng iba ng mga stakeholders po natin. So, ako po yung nananawagan sa may mga bukas na puso na magbigay po ng suporta, buong puso rin po natin tatanggapin. Maraming salamat po. Ito po ay chapel sa Barangay Kipot na kung bakit ito ay chapel ay sapagkat nais nating magkaroon ng expression ng religiosity ng mga taga-Barangay Kipot upang makatulong sa kapatahimikan ng barangay na yon. Yan ay mini-mission ng 748 Combat Group at noong bisita natin dito ang sina Father Mike at ang ating Chancellor si Father Oka Andal ay napag-usapan natin ito at ano bang naging bunga ng inyong usapan ni Father Oka? Bali, sinunod ko na lang po yung instruction po ni Father Oka po sa mga requirements. So, nakipag-coordinate po kami doon sa parish priest po ng San Juan. So, na-comply po naman po yung mga requirements. So, ito nga po, okay na rin po yung deed for donation ng lupa. So, tagang tayo na lang po, diretso na po to. So, for info nga pala po, ito pong Sitio Makitib po, ito po ay tinatawag po namin red area po. Ito po yung training ground po ng CPP-NPA. So, doon po kami talaga po nakafocus. Pero, sa tagal po namin nag-stay po doon sa sitio na yon, talaga pong bumalik po ang kanilang paniniwala po sa gobyerno po. So, congratulations sa Lieutenant Rivera at so napabilis yung development ng inyong proyektong ito doon sa pagkatapos din ng ating usapan nung isang episode ng sa ating Chancellor at sa ating Finance Officer ng ating simbahan na si Father Mike. So maraming salamat po at talagang nakakatulong-tulong yung ibang sektor ng ating iba-ibang sektor ng ating lipunan dito sa atin sa Batangas. Boots, mayroon kang update? Magandang gabi po ulit sa lahat na nanonood. I-remind ko lang po yung activities po ng mga barangay health workers.
will have a meeting on January 27 sa Banay-Banay po, at saka po yung pong mga ng 4-piece para sa DSWD. Salamat po at na-accommodate naman po lahat ng mga less fortunate natin na qualified para doon sa programa ng ating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Butch. And Dr. Jess, sa paghahayupan. Magandang gabi pong muli sa ating mga manunood. Update lang po, sa bayan po ng Santo Tomas ay magkakaroon po ng Bike Fest Downhill January 22. Nagaganapin po sa Lagunos, sa bayan po na sa barangay po ng San Miguel. Pinopromote po natin doon ang consciousness and awareness sa ating mga sports. Ito po ay isang adventure of a lifetime. Napakataas po ng kanilang mga tinatalon, as high as 6 feet po. At isa rin hong pasasalamat na kami po ng ating kasamang PED Kalaw ay naimbitahan sa ating Kapitolyo ng ating provincial administrator at ng ating energetic at napakabait na gobernadora. Salamat po at napag-usapan po namin ang ating industriya sa pag-iitlog na isang haligi natin bilang egg basket po ng Pilipinas. Salamat po. At mabanggit po natin na ito po ang pagkakaroon po ng link at pagsasamahan po ng Kapitolyo at ng ating industriya ay nagsimula po ng ating maging bisita si Mr. Jun Dihan na napakasuporta at napakalaking tulong po sa industriya. Salamat po, Mr. Jun Dihan. Si Jun Dihan po ay Chief of Staff ng ating provincial government at siya rin po ang provincial agriculturist natin sa Batangas. Sa panig po naman ng mga magbababoy dito sa Batangas, kami nga po sabi nga po ni kaibigan Jess, pinalad po kami na naimbitahan ng ating butihing gobernadora at ang main purpose po ng kanyang pang-imbita ay nabanggit nga na ang kanyang focus ngayon dito sa ating probinsya ng Batangas ay agrikultura at saka tourism. Kaya napag-usapan po namin, nasabi namin unang-una, hiningi niya ang tulong namin upang pangalagaan ang ating kalikasan. Kaya nandun din po sa aming pagpupulong na ang pangangalaga po sa Taal, na isang dahilan din po na pinanggagalingan din nga ng mga polusyon ay itong mga nag-aalaga ng mga baboy at saka manok. At nung amin naman maipaliwanag sa kanya na kami handang tumulong at handa naming linisin ang aming kapaligiran upang mapaganda ang turismo dito sa ating Taal. At the same time, ay nabanggit din po namin ang aming problema. Nag-present po kami ng position paper na sinasabi namin sa kanya na ng 2010-11 ay napakalaki po ang nalugi sa magbababoy. At kami po ditong ni Mr. Katigbak, kasama rin po namin to sa aming hanap buhay, ay siya rin makakapagpatunay na malaki ho ang nalugi sa amin. At inihingi din namin ng tulong ng probinsya para kami matulungan, katulad nga po ng pagbibigay ng mga subsidiya sa feeds, napakamahal po ng mais, kaya po kami nalugi. At tungkol po sa biosecurity namin, kung paano po pangangalagaan, sapagkat sa rin pong dahilan ay ang marami nakakasakit na baboy. At ito po namang pagtulong din sa amin na bigyan ng malaking budget ang agrikultura, sapagkat ito po ang kinabubuhay ng ating mga kababayan. Marami po na walang mga backyard farmers, mga nalugi, mga feed millers, humina ang benta. Kaya overall po ay talagang malaki ang nalugi sa amin. At ito pong sabi din po namin sa kanya ay baka matutulungan kami na
natulungan ang maraming mga kababayan natin na magtanim ng mais sapagkat isa yan sa malaking gastos namin mga magbababoy at mag-iitlog. At napakaganda rin po pagkakataon sapagkat inimbita po namin siya na maging guest natin dito sa APAP Batangas. At siya po naman ay pumayag at hopefully at pinagdadasal namin na maging guest namin siya dito. Salamat kasamang Ped. At ako'y natutuwa, nabanggit ninyo ni Jess, yung reaksyon nitong provincial government sa atin sa pangunguna ni nung dalawa, si Chief of Staff Jun Dihan at saka ni Provincial Administrator Vic Reyes at saka ng ating punong gobernador. Sila'y very receptive dito sa mga usapang ginagawa natin sapagkat alam nila na itong ating ginagawa dito ay isang advokasya para maakay ang ating mga kapwa, maakit ang ating mga kapwa Batanggenyo na yung tungkol dito sa nangyayari sa atin ay ating pagtulong-tulungang isipin, pag-usapan at pagtulong-tulungan. So, alam kong very receptive sila dyan at nagpapasalamat naman kami. So, siguro ang next update ay sa Philippine Action Group for Social Responsibility. Salamat, President Ding. Nais ko lang pong i-announce na ang PhilAction na training arm ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry ay patuloy sa advokasya na i-promote ang mataas na kalidad at produktibong pagtatrabaho. So, yung mga maliliit po nating makasamahan sa industriya, ang micro, small, medium enterprise ay ating pong pagtutulong-tulungang maging productive at maging quality conscious. So, hinihikayat ko po ang mga malaking kumpanya na makipagtulungan sa grupo ng PhilAction para matulungan natin ang ating maliliit na industriya na maging produktibo at maging quality conscious sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Nang sa gayon ay patuloy natin matulungan ang probinsya ng Batangas, lalong-lalo na ang Lipa, na maging maunlad sa darating pang panahon. So, magtulong-tulong po tayo para sa ikaunlad ng ating probinsya. Salamat po. Salamat. Mayroon pang update tayo, Meds. Baka meron pa. Kami po ay sama-sama. Mayroon po kami mga programa para sa training kasi po dumadating sa amin na kami ang tinetrain para ibigay namin sa mga taga Batangas ang karunungan na ipinadadala sa amin ng iba-ibang grupo. Maraming salamat at siguro yung natitirang ilang minuto natin, mayroon pa tayong mga 6 na minuto, 5 minuto para pag-usapan. Nakatapos tayong mag-celebrate ng fiesta, pinagdiwang natin yung ating nakadaang mga grasya. That's the basis for our celebration at saka itong ating kultura. Ating isino-showcase ang kultura at ang development dito sa atin. So siguro, pagkatapos ng selebrasyon at tama namang nag-umpisa ito sa umpisa ng umpisang buwan ng ating taon, siguro dapat tumingin naman tayo sa pasulong. Bilang isang negosyante na involved sa livelihood, sa livestock na primarya, pangunahing produkto dito sa atin, at sa industriya din ng kotse. Itong ating panauhin ay nais kong hingan ng kanyang pananaw sapagkat ang iyong mga hanapbuhay ay ginagawa dito sa San Juan, dito sa mga Nasugbu, dito sa 4 na sulok ng Batangas, mula pa diyan sa Santo Tomas at dito sa ating Salipa ay active ang iyong organisasyon. So ano ang natatanaw mong mangyayari dito sa atin in terms of the development of the market at hanap buhay dito sa Batangas? Magandang gabi uli, President Ding. Tukol naman sa bagay na yan, ang umpisahan muna natin ano ba nangyayari sa ating ekonomiya ngayon. Sabi nga nila, ang ating ekonomiya ay medyo nag-slow down, kasi medyo nag-hold si President Pinoy
si Pinoy ng kanyang developmental funds, hindi niya kagad ni-release. So, ang nangyari ay medyo napahandak ang ating support sa ating mga infrastructure at whatever projects. Na ito naman ay sinasabi naman nila na ito inilalabas na. Nilalabas na naman ito unti-unti sapagkat kung wala talaga magiging investment, talagang walang iikot na pera. So lahat ng sektor, yan ang inaantay. Sapagkat alam naman natin na ang government siya ang pinakamalaking gumastos. Pagka ang gobyerno ay kumilos, lahat gumagalaw. So yan ang tinatawag sa economics na that's the multiplier effect. So dito ngayon, ang nangyayari ngayon dito sa agriculture ay itong ang nasabi nga rin ni Ped, at saka ni Jess na napakalaking bagay at ang ating pamahalaan sa Department of Agriculture, si Secretary Alcala, ay siya naman nakikipag-usap ng husay sa different sectors. Kasi ang isa talaga malaking problema sa agriculture is the smuggling. So yan, unti-unting kine-curb yung smuggling. Ngayon, tungkol naman doon halimbawa sa problema sa high cost, ang kailangan talaga ay ma-sustain natin yung ating mga productivity. So kung mababawasan ng smuggling, ang ating mga sarili nating mga production dito, gaganda rin ang kita at livelihood ng ating mga farmers. Sa nakikita naman namin, ang sinasabi palagi doon sa aming mga meeting na aking mga tao, ay itong 2012 may not be as good as before. Dito naman kasi noong nakaraang taon, I would say ang broiler naman, maganda naman ang kinalabsan ng broiler. If we talk about weighted average, ang ibig sabihin for the whole year ay yun ang weighted average. Ang itlog naman, siguro iko-correct ako ni Jess, kasi si Jess ang napakaraming alagang itlog. Napakaraming alagang manok at maraming itlog. Ay masasabi niya ng husay, pero sa aming eksperyensya ay itong presyo ng itlog has been very stable. May konting dip, pero bumabalik din kaagad. Kaya ako ang tingin ko, yung ating mga layer farms dito, yung ating mga farmer, okay naman sila. Ang importante lang talaga ay pag alam mo itong ating mga farmer, kailangan lang pag kumikita medyo wag naman masyadong gumastos at ipunin naman ang kita para pag medyo nag-dip ng konti may pang salbi tayo, may pang subi tayo. At dito naman sa baboy, yung sinasabi talaga ni Ped, talagang medyo mabigat itong baboy. Talaga medyo mahirap ang baboy kasi maraming threats yan, maraming challenges. At lalo na nga rin yan ang problema nung tayo dinagsari ng mga imported, na yan ang kahit na yung imported na ang dapat dyan para lang sa processed meat, nakikita na rin natin doon sa ating mga palengke. So naturally, ang iba kasing bansa, ang problema dito sa smuggling, sa ibang bansa kasi, they're helping the farmers. Paano sila tumutulong? Binibigyan nila ng support, binibigyan nila ng subsidy. Dito naman sa atin, wala tayo noon. Kasi doon sa mga developed countries, ang subsidy binibigay nila para tuloy-tuloy na sila ay may pagkain. At yan naman, nare-recover nila yung subsidy na yan sapagkat kumikita naman sila doon sa kanilang industrial sector. So yan po ang nangyayari dyan. So overall, ang tingin ko lang naman dito sa ating, kaya dito sa ating sa Batangas, ang sabi ko nga nung ako, President Ding, natanong mo nung una kong interview, I'm really an optimist sapagkat sa aking palagay naman, whatever happens, talagang ang pagkain uusod at uusod. Basta ang mangyari lang maging efficient ang ating production, maiwasan natin yung smuggling, at ang mga tao natin ay tuloy-tuloy ang livelihood para may panggastos. Kasi kung minsan kahit anong mura na yan, kung wala naman tayong panggastos, wala rin talagang bibili. So that is the trend. Now, nasabi mo rin naman dun sa, since ako nga involved sa Kia, ito maganda na rin plug ito. Kami po ay nagbebenta ng Kia vehicles. Kami po ang franchise dealer dito actually sa South Luzon ng Kia. Na ang aming pong head office ay nasa Santo Tomas.
Dati may branches kami, pero inaalis na ho namin yung aming branches, mini-maintain na lang namin yung Santo Tomas, at nagdi-display na lang kami sa iba't ibang lugar. Para din ho kami maging efficient ang aming operation. Ang sa larangan naman ho ng mga sasakyan, alam natin na itong sasakyan, ito ay necessity na. Kahit ano mangyari, kailangan talaga ng tao itong mga sasakyan. At ito ay nagiging affordable because itong ating mga bangko ay kailangan din naman nilang magpahiram. At makikita nyo naman, ang interest ng mga financing company ngayon, pababa na rin ang pababa. So, ang nangyayari talaga, it has become more and more affordable. So, yun po ang maganda doon. So, ang nangyayari nga lang sa amin sa Kia ay hindi pa madami yung dumadating naming diesel models na yan naman talaga ang pinipili ngayon ng mga tao. Pero it's coming. Dumadating na ang mga diesel model. Kasi kahit pa paano, sa mahal ng gasolina, ang importante na ngayon ay matipid na, diesel pa. Matipid na siya pero mura pa rin siya. Yan na ding ang sa larangan ng agriculture at saka sa transportasyon ay yan ang aking initial impression about this year. So I'm still bullish about it. So napakagandang balita yan. Ang ibig sabihin, kung nagtitiwala ang negosyante na magkaroon siya ng more exposure at saka pa activity sa kanyang negosyo, ibig sabihin, may lakas ang loob siya, naniniwala siya na marami ang kumukonsumo at marami ang magkakatrabaho. At ang ibig sabihin ay secure ang hanabuhay ng ating mga kababayan. At ang isang maganda sa nabanggit mo ay yung ang agrikultura, ang pagkain ay maaaring hindi magkamali. Kaya lalong nakakatulong siguro na maipaalaala sa ating mga local officials na kung hindi man sa mga hindi man direktang subsidiya but through policies ng national government ay hindi ganun kalaki ang dating ng direktang tulong sa ating mga nasa sa larangan ng agrikultura, food production. Dapat ay maging aktibo sa pag-iisip, sa pagtulong ng food production itong mga local government officials, local government units. Siguro, especially dito sa ating setup ng ating local government units na ngayon, napakalaki ng kanilang autonomy, ay napakalaki ng magiging kinalaman sa kanilang pananaw sa importansya ng paggagawa ng pagkain dito sa ating lugar. Yan po ay ang agrikultura. At saka iba pa, siyempre, mga industriya na makakapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. So sa ganito po ay ating tinatapos ang ating usapan sa ngayon. At siguro ay kung may parting words ang ating mga bisita, si Eileen at saka si President Dindo. Eileen muna, ang iyong parting words. Muli, nagpapasalamat po kami, of course, for APAP Batangas for inviting us here once again. Gusto ko lang muna pasalamatan yung mga tao behind the scene who helped me made the activity of the Fiesta celebration successful. Unang-una ang Panginoon dahil kung wala ho siya, wala ho ako ngayon sa inyong harapan. Ang ating patrona si San Sebastian, ang ating butihing mayor for giving the trust that I will handle the activities again, Honorable Minardo A. Sabili, kay Sir Dindo, for having the teamwork together. Kaya naging successful talaga po ang ating activities. Ang ating Fiesta Executive Committee, hindi ko na kayo banggitin lahat at kulang ang oras. Especially lang po ang engineering at GSO, talaga nagpapagod ho, nakasama ho sa akin. Of course, behind at my back is the Lipa City Culture and Arts Council. Si Louie nag-direct ng show, halos lahat. Si Mr. Roger Basco, of course, ang ating advisor sa Mr. Danny Dolor, na laging po nasa likod namin. Then, ang Lipa Actors Company, ang aking dance troupe, ang Lipa Integrated Performing Arts, na naging malaking parte sa selebrasyon po din ng fiesta. Ang aking staff, si Sally, na araw-gabi magkasama kami. Ayaw niya akong iwanan kasi alam niya, nag-iisa lang ako lagi sa gabi. Ang Youth Development Division, ng Community Affairs Office, ang aking pamilya, definitely, who understands na kahit madaling araw ako uuwi, ako ho ay nagtatrabaho para sa lungsod ng Lipa. Alam nila ho yon. So, ang mga anak ko, na kahit wala ho yung isa ho ay nag-iisa dito. And my husband,
na nasa military din. And of course, the Tourism Council, si Bert, na all the way na nandyan din gabi-gabi. Ang aming sponsors, hindi ko na kayo lahat banggitin, pero ibabanggit ko na rin kasi ito ay naging malaking parte po sa celebration. Ginebra San Miguel Brewery Incorporated, BioEssence, Smart Globe, SM, City Lipa, Robinson's Place, Uncle Chevy, na lagi ko kasama namin, si Sir Dindo, The Ala Fiesta, and all the sponsors ko, yung mga maliit na sponsors na tumulong sa fiesta. And of course, yung nag-security for the past 2 nights, si Major Cesar Lubaton, si Sir Richard Rivera, December 748th Combat Group, at lahat po yung mga kasama ng Philippine Air Force family. Ang ating Regodon dancers, alam nyo ay kung hindi ho dahil sa kanila, hindi ho mabubuo yung Regodon dancers. And of course, si Miss Lisel, naging staff ni Sir Dinda na laging kasama. At sa lahat na hindi ko nabanggit, sa inyong lahat, maraming salamat po sa tagumpay ng 2012 Fiesta Celebration. President Dindo. Halos marami na ho kaming nasabi tungkol sa ating kapistahan. At ang isang hindi ko na-mention ay kaya talaga napakaganda itong ating celebration ay tayo pinagpala ng ating Panginoon at tayo ay binigyan tayo ng napakagandang panahon. Hindi siya umulan. Kami ay takot na paano ba itong ginagawa natin preparasyon to? Ito ay pagka-umulan. Sabi ko nga katulad nitong sa baile. Sabi ko, ayoko na ito i-move. Pag ito yung umulan, wag na nating ituloy. It will not have the same effect. So, ang nangyari naman ay talagang pinalad tayo na yun ay tuloy-tuloy. Idagdag ko lang doon kay Eileen yung ating mga ballroom dancers na ito ay nakasama din. Hindi ko lang ito na-mention. Ay napakalaking hirap kasi itong mga ito ay ilang linggo din itong nag-practice. Sila ay mga kasama ng mga Rotary Club South, yung aking Rotary Club of Lipa, sa mga Lipa Medical Society na pinangunahan ni Dr. Dennis de Guzman. Ito sa mga Lipa Dental, sina Ethel Lipat, at saka yung ating mga iba't ibang mga sektor sa gobyerno, at saka marami pang iba. At saka napalaking tulong sa amin ang MAS Foundation. Katulad Mayora, yung ating MAS Foundation ay napalaki ng tulong sa pag-sponsor din itong ating piyesta. At saka siya mismo ay very eager na para lang siguro doon sa mga hindi naka-attend ay 3 beses sumayaw si Mayora. Sumayaw siya sa ballroom, sumayaw siya sa Regodon, at sumayaw din siya ng cultural night at makikita kasama niya ang kanyang mga kapitana. So, yan po ang mga talaga nagtulong-tulong at makikita natin yung eagerness ng bawat isa. Buti na-mention mo na si Tito Danny, Si Tito Danny talaga ay napakalaking bagay. Yung kanyang lugar, doon nagpa-practice ang ballroom at saka Regodon 2 times a week. At siya ay talagang all out to support and to make this event very successful. At saka yung ating paiyad. Yung ating pong paiyad, siya po ang in charge dun sa publicity and promotion. So, in all of this, ay siya ang bahala dun sa paano natin ipopromote. Nag-all around na si Libay. And at the same time, siya ang in charge dito sa ating souvenir program na ito ang kumuha ng napakaraming sponsor na ipapalabas naman natin ito siguro in maximum of 3 months time. Ayan ay lalabas at mabibigyan natin ng kopya lahat ng mga tumulong dito sa ating affair. Ako po ay marami pang hindi na-mention, na maaaring hindi ko na ma-mention sa kawalan na ho ng oras. Pero sa inyong lahat na tumulong, ay kami po ay lubos-puso na nagpapasalamat. At kung hindi naman po sa inyo, ay hindi naman ito magiging matagumpay. At ang isa pa pong nangyari ay sapagkat nakita namin yung halaga na magkaroon ng tema na nasabi nga nitong si Colonel Bong at saka si Bong Hungko at saka si Maramparo noon akong punta dito, na ang naging suggestion nga nila ay magkameron talaga na tayo ng isang tema. Ito po ay naimongkahi na namin sa
sa Executive Committee na together with the Tourism Council, at nandiyan na rin yung ating mga iba't ibang sa agriculture, sa cultural, ay ito pong ating coffee festival. Ito pong coffee festival ay isang napakagandang naumpisahan ng panahon ni Ate V, pero medyo nawala. Sapagat ito pong lipa ay tayo ikilala sa ating kape. Kaya yan po ang aming isang nagawa ngayon. At pamula po ngayon siguro ito ay magtutuloy-tuloy, kaya sa susunod na piyesta ay mas magiging mas handa tayo. So, Colonel Bong Hungko, nandoon yung Enmar, kahit kayo wala dito, yun, nadinig ninyo. Nandoon yung inyong suggestion. Mga kababayan, mabuhay po kayo. Up, up, Lipa, up, up, Batangas. Mabuhay po.